Kailanman ay hindi ko inakala na ang isang tahimik na hapon sa aking bukirin ay hahantong sa isang kakaibang karanasan na magbabago sa aking buhay. Ako si Elias, isang simpleng magsasaka na kilala sa aming nayon bilang matulungin at mapagbigay. Ang araw na iyon ay tila karaniwang araw lamang. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa aking damdamin habang ako ay naglalakad sa gilid ng kagubatan. Sa aking paglalakad, may narinig akong kakaibang tunog mula sa loob ng kagubatan. Isang tunog na halong huni ng mga ibon at ingay ng mga hayop. Ang aking kuryosidad ay nag-udyok sa akin na sundan ang tunog na iyon. Habang lumalalim ako sa gubat, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa akin at ang liwanag ng araw ay unti-unting nawawala sa ilalim ng makakapal na dahon ng mga puno. Sa wakas, narating ko ang pinagmulan ng tunog. Isang higante, sugatan at tila nang hihina ang nakahiga sa gitna ng isang maliit na bakuran. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga sugat at ang kanyang paghinga ay mabigat. Sa unang tingin ay nagdulot ito sa akin ng takot. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap at kirot na nagpatibok sa aking puso. Hindi ko alam kung ano ang magagawa ko, ngunit ang aking likas na pagiging matulungin ay nag-udyok sa akin na lumapit sa kanya. Tulungan mo ako, bulong ng higante na halos hindi ko marinig. Sa kabila ng takot, nagpasya akong tumulong. Kinuha ko ang ilang mga damo at bulaklak na kilala ko bilang mga halamang gamot mula sa aking bukirin at sinimulan kong gamutin ang kanyang sugat. Habang ginagawa ko ito, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa akin. Ang mga sugat ng higante ay unti-unting naghilom at unti-unting bumalik ang kanyang lakas. Sa aking pagtataka, ang higante ay bumangon at nagpasalamat sa akin. Hindi mo alam kung gaano mo ako nailigtas, sabi niya, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Ang aming mata ay nagtagpo at sa isang iglap, ang paligid ay tila nag-iba. Ang mga puno ay tila lumalago at ang hangin ay naging mas mabango. Ang higante ay tila nagkaroon ng kakaibang kapangyarihan na nagdala sa amin sa isang lugar na puno ng hiwaga. Ito ang mundo ko, sabi ng higante, na ngayon ay nakangiti. Ikaw ay aking utang na loob, Elias. Ako'y natulala sa kagandahan ng lugar na iyon, ngunit kasabay ng pagkamangha ay ang pag-aalala. Ano nga ba ang kapalaran ko sa lugar na ito? At ano ang tunay na motibo ng higante sa kanyang ipinakita sa akin? Sa kabila ng pag-aalala, nararamdaman ko ang isang koneksyon sa higante. Isang bagay na mahirap ipaliwanag ngunit malalim. Sa pag-usad ng aming pag-uusap, biglang nagdilim ang kalangitan. At isang malakas na hangin ang dumaan. Ang higante ay biglang naging seryoso. May panganib na paparating, babala niya. Dapat tayong maghanda. Ang aking puso ay biglang nag-umigting ng kaba. Ano ang panganib na paparating? At paano namin ito haharapin? Sa aking isipan ay nagsimula akong mag-isip ng mga paraan upang protektahan ang aming sarili. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang hindi ko alam kung ano ang paparating na panganib. Sa kabila ng malamig na hangin ng dapit-tapon, nagpatuloy ako sa aking gawain sa bukid. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng kabundukan, nagiiwan ng mapulang bakas sa kalangitan. Pero ang aking isip ay abala sa nangyari kaninang umaga. Sino ang mag-aakala na ang isang magsasaka na tulad ko ay makakasalubong ng isang higante? Nang bumalik ako sa kubo, agad kong tinungo ang maliit na silid kung saan ko iniwan ang sugatang higante. Si Goliath, tulad ng ipinakilala niya sa akin, ay nakahiga pa rin sa banig na inilatag ko sa sahig. Ang kanyang mga sugat ay natakpan ko na ng mga halamang gamot na kinuha ko mula sa kagubatan. Kamusta ang pakiramdam mo?
Tanong ko habang inaayos ang mga dahon sa kanyang sugatang braso. Mas mabuti na, sagot ni Goliath. Ang kanyang boses ay malalim, ngunit puno ng pasasalamat. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan, kaibigan. Napangiti ako. Walang anuman. Lahat tayo'y may karapatang tumanggap ng tulong, hindi ba? Habang lumilipas ang mga oras, unti-unting nagkwento si Goliath ng kanyang pinagmulan. Isa pala siyang tagapagbantay ng bundok na mula sa angkan ng mga higante. Sila ay itinalaga upang protektahan ang kalikasan at ang mga nilalang na naninirahan dito. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagsalakay ng mga mapanirang nilalang, napilitang magtago si Goliath at napunta sa aming nayon ng sugatan. Ang kanyang mga kwento ay tila alamat na aking narinig noong bata pa ako, ngunit ngayon ay buhay na buhay sa harapan ko. Sa aming pag-uusap, hindi ko maiwasang mapansin ang lungkot sa kanyang mga mata. Isang pahiwatig ng pag-alala para sa kanyang mga kasamahan at sa kalikasan na kanilang pinoprotektahan. Nang sumapit ang gabi, nagdesisyon akong samahan si Goliath sa kanyang pananabik na makabalik sa kanyang tahanan sa bundok. Ngunit bago pa man kami makapagsimula ng aming paglalakbay, napansin kong may kakaiba sa paligid. Ang mga hayop sa bukid ay tila balisa at ang hangin ay nagdadala ng kakaibang lamig. May mali, sabi ni Goliath. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa ilalim ng dapit hapon. May paparating. Agad kaming pumunta sa gilid ng bukid upang alamin ang pinagmumulan ng kanyang kaba. Sa malayo, nakita namin ang isang grupo ng mga nilalang na kumikilos nang mabilis papunta sa aming direksyon. Sila ay mga nilalang na kahawig ng mga kwento ni Goliath, mga nilalang ng kadiliman na tila naglalayon ng pagkawasak. Kailangan no nating gumawa ng paraan, sabi ko, kahit na ang takot ay unti-unting sumisiksik sa aking dibdib. Ngunit bago pa man kami makapag-isip ng plano, isang malakas na lagabog ang umalingaw-ngaw mula sa kagubatan. Ang mga nilalang ay biglang huminto, tila nag-aalangan. Mula sa likod ng mga puno, isang malaking anino ang unti-unting lumitaw, isang pamilyar na figura, mas malaki at mas malakas kaysa kay Goliath. Ang kanyang presensya ay tila nag-udyok sa mga nilalang na umatras, ngunit hindi ko pa rin maalis ang kaba sa aking dibdib. Goliath, tawag ng bagong dating, ang kanyang boses ay may halong galit at pag-aalala. Ano ang iyong ginagawa dito? Atlas, sagot ni Goliath. Tumayo siya sa kabila ng kanyang mga sugat. Ako'y sugatan at naghanap ng kanlungan. Siya ang tumulong sa akin, sabay turo sa akin. Napatingin sa akin si Atlas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Isang tao? Paanong isang tao ang nagkaroon ng lakas ng loob na tulungan ang isang higante? Hindi ko alam kung paano ako tutugon, ngunit bago pa man ako makapagsalita, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw mula sa direksyon ng aming nayon. Ang lupa ay yumanig, at ang mga nilalang na dati umatras ay nagsimulang humakbang muli patungo sa amin. Wala kaming sapat na oras. Kailangan naming gumawa ng paraan upang maprotektahan ang aming sarili at ang mga tao sa nayon. Ngunit paano kami makakalaban sa mga nilalang na ito? Habang ang takot at kaba ay nag-uumapaw sa akin, isang ideya ang biglang sumagi sa aking isipan. Atlas, Goliath, may plano ako, sabi ko. Ang aking boses ay puno ng determinasyon. Ngunit kailangan ko ang inyong tulong. Napatitig silang dalawa sa akin. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtatanong at pag-asa. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagong kabanata ng aming hindi inaasahang pagkakaibigan ang nagsisimula. Ngunit ano ang aking balak? At sapat ba ang aming lakas upang mapigilan ang paparating na panganib? Habang kami nagmamadaling kumilos, hindi ko maiwasang isipin ang magiging kapalaran namin sa labanang ito.
Ngunit sa kabila ng lahat, alam ko na hindi ko ito haharapin ng mag-isa. Bilang isang simpleng magsasaka, ang aking mundo ay umiikot sa pag-aararo ng lupa, pagtatanim, at pag-aani ng mga bunga ng aking hardin. Ngunit mula nang iligtas ko ang higanting sugatan sa gubat, tila nagbago ang takbo ng aking buhay. Ang higante na pinangalanan kong Bako ay naging bahagi ng aking pang-araw-araw na gawain. Sa kabila ng kanyang malaking tangkad at kakaibang anyo, natutunan kong hindi siya naiiba sa akin. Siya ay may damdamin, pangarap, at higit sa lahat, isang lihim na bumabalot sa kanyang pagkatao. Isang umaga, habang iginagalaw ko ang araro sa lupa, lumapit si Bako sa akin. Ang kanyang mga hakbang ay nagdudulot ng banayad na pagyanig sa lupa. "Kailan mo balak bumalik sa gubat, kaibigan?" Tanong niya. Napahinto ako sa aking ginagawa. Mula nang iligtas ko siya mula sa mga humahabol sa kanya, hindi ko na binalikan ang gubat kung saan siya natagpuan. Ang gubat na iyon ay puno ng misteryo at panganib, ngunit tila may puwersa itong humihila sa akin pabalik. "Ano ba ang meron sa gubat na iyon, Bako?" Tanong ko. Ang kanyang mga mata ay naging malalim. Tila may luhang nais kumawala, ngunit pinipigilang bumagsak. "May isang bagay na kailangan mong malaman," sagot niya. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, narinig namin ang ingay ng mga kabayo at sigaw ng mga tao mula sa di kalayuan. Ang mga tao sa bayan ay tila nag-aalala. At nararamdaman ko ang pagdating ng panganib. Isang pangkat ng mga sundalo ang dumating, bitbit ang kanilang mga armas at nakasuot ng malalaking baluti. "Nasaan ang higante?" Sigaw ng kanilang pinuno. Ang kanyang boses ay puno ng galit at pananakot. Agad kong itinago si Bako sa likod ng mga puno ng mais, umaasa na hindi nila siya matatagpuan. "Nandito lang kami para magtanim," tugon ko. Pilit na pinapakalma ang aking sarili. Ngunit alam kong hindi sila aalis hanggat hindi nila natatagpuan si Bako. Ang higante ay hinahabol ng mga taong ito at kailangan kong malaman kung bakit. Matapos ang ilang oras ng pag-iimbestiga, nagpasya silang umalis. Ngunit bago pa man sila tuluyang mawala sa aking paningin, isang sundalo ang lumapit sa akin. "Alam mo ba kung bakit namin hinahanap ang higante?" Tanong niya. Umiling ako, pilit na itinatago ang kaba sa aking dibdib. "May taglay siyang kapangyarihan," bulong niya. "Isang kapangyarihang kayang baguhin ang takbo ng mundo." Nang makaalis ang mga sundalo, lumabas si Bako mula sa kanyang taguan. "Kailangang malaman mo ang katotohanan," sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng lungkot. Dinala niya ako sa gilid ng gubat kung saan nakatago ang isang lumang puno, malaki at puno ng mga lihim. Sa ilalim ng mga ugat nito, may makikita kang isang sinaunang bato, kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang batong ito, simula ni Bako, ay may kapangyarihang magbigay sa akin ng lakas. Ngunit hindi ito ang tunay na kapangyarihan nito. Hinawakan niya ang bato at sa isang iglap, nagbago ang anyo ni Bako mula sa isang higante tungo sa isang karaniwang tao. "Ano ang nangyari?" Tanong ko, hindi makapaniwala sa aking nakita. "Ito ang aking lihim," sabi niya. "Ako ay isang prinsipe mula sa kaharian ng mga higante, ngunit nais kong mamuhay ng payapa. Ang batong ito ay nagbibigay sa akin ng kakayahang magbago ng anyo at magtago mula sa mga naghahanap sa akin." Ngayon ko naintindihan ang dahilan ng kanyang pag-uusig. Ngunit bago pa man ako makapag-react sa kanyang revelasyon, narinig namin ang isang malakas na dagundong mula sa kalaliman ng gubat. Ang lupa ay nagsimulang manginig at ang mga ibon ay nagsiliparan palayo. "Ano iyon?" tanong ko habang si Bako ay nag-aalala. "May paparating," sabi niya. "Isang puwersang mas malakas kaysa sa aking mga tagahabol." Hindi ko alam kung ano ang gagawin.
Ang lihim ni Bako ay maaaring magdulot ng kapahamakan hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa akin at sa aming bayan. Ngunit wala na kaming oras upang mag-isip. Ang hangin ay nag-iba ng direksyon, at sa isang iglap, ang gubat ay tila nabalot ng kadiliman. Alam mo na ang aking lihim, wika ni Bako, ngunit may isang bagay pang hindi mo alam. Bago pa man siya makapagpatuloy, isang makapangyarihang nilalang ang lumitaw mula sa kadiliman ng gubat. Isang higanting mas malaki at mas makapangyarihan kaysa kay Bako. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab, puno ng galit na hindi ko mawari. Ikaw ang susi sa lahat ng ito, sabi ni Bako, habang kami ay nakaharap sa bagong banta. Sa bawat hakbang ng higanting iyon, alam kong may paparating na labanan. Ngunit ano ang papel ko sa lahat ng ito? Anong lihim ang hindi ko pa natutuklasan? Habang nakaharap kami sa bagong panganib, isang tanong ang bumabalot sa aking isipan. Ano ang tunay kong papel sa kwento ng higanting ito? Sa loob ng maraming taon, naging tahimik ang buhay ko bilang isang magsasaka. Araw-araw, sinisikap kong alagaan ang lupa, magtanim ng mga buto, at mag-ani ng mga prutas ng aking pagsisikap. Ngunit simula nang dumating ang higante sa buhay ko, tila nagkaroon ng kakaibang kulay ang bawat araw. Hindi ko inasahan na ang aking pagtulong sa isang sugatang higante ay magiging simula ng isang kwento na puno ng hiwaga. Isang umaga, habang tinutulungan ko siyang maglinis ng sugat, na unti-unti nang gumagaling, nagsimula siyang magkwento. Sa isang malayong kaharian, wika niya, may mga nilalang na gaya ko. Hindi kami basta-basta mga halimaw tulad ng sinasabi ng mga kwento. May kakayahan kaming magbigay buhay sa mga halaman, magpagaling ng sugat, at umunawa sa wika ng kalikasan. Patingin ako sa kanyang mga mata. Sa likod ng kanyang matipuno at malabatong anyo, nakitan ko ang pag-aalala. Kaya lang, patuloy niya, may mga tao sa aming kaharian na gustong samantalahin ang aming kapangyarihan. Ginagamit nila ito para sa kanilang pansariling interes. Kaya't nang tumanggi kami, sinubukan nila kaming sugatan, at ang iba sa amin ay nagbalik sa lupa bilang mga bato. Tahimik ako habang iniisip ang mga sinabi niya. Naalala ko ang araw na natagpuan ko siya, halos walang malay at sugatan sa gilid ng aking sakahan. Ngayon ay nauunawaan ko na kung bakit siya naroon. Siya ay tumatakas mula sa mga taong nais siyang gawing kasangkapan. Ngunit paano ka nakatakas? Tanong ko. Ngumiti siya, isang ngiting puno ng pag-asa. May isang kaibigan na tumulong sa akin mula sa aming kaharian. Siya ang nagligtas sa akin mula sa tiyak na kapahamakan. Ipinadala niya ako rito, sa inyong mundo, na may babala na hindi ako dapat magpakita sa mga tao. Ngunit sa kabila ng kanyang babala, ako pa rin ang nakakita sa kanya. Ako, na isang simpleng magsasaka. Naisip ko tuloy kung ano ang kahulugan ng lahat ng ito. Bakit ako? Ano ang papel ko sa kanyang kwento? Sa mga sumunod na araw, naging bahagi na ng aking pang-araw-araw na gawain ang pagtulong sa higante. Nakikita ko ang kanyang kakayahan na magpagaling sa mga halaman at kung paano niya na ibabalik ang buhay sa mga tuyot na lupa. Ang aking sakahan ay naging mas masagana at ang mga puno ko ay lalong nagbunga. Isang araw, habang kami ay namamahinga, biglang lumitaw ang isang mahiwagang liwanag sa gitna ng aming usapan. Kaibigan, wika ng higante, ito ang aking kapatid. Siya ay dumating upang sunduin ako. Mula sa liwanag, isang higante ang lumitaw. Bagaman hindi kasing laki ng aking kaibigan, siya ay may kaparehong mga katangian. Dumating na ang oras para bumalik ka sa aming kaharian, sabi ng bagong dating. Ngunit bago ka umalis, may kailangan kang malaman. Sa pag-uusap nilang dalawa, natuklasan ko ang isang lihim. Ang kapangyarihan ng mga higante ay hindi lamang para sa kanilang kaharian.
maaari itong maipasa sa iba, sa mga taong may dalisay na puso. Ikaw magsasaka, sabi ng bagong higante, ay may kakayahan upang itaguyod ang aming kapangyarihan dito sa inyong mundo. Sa iyong mga kamay, maaari mong pagyamanin ang lupa at pagalingin ang sugat ng kalikasan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sa lahat ng nangyari, hindi ko inasahan na ako ay magiging bahagi ng mas malaking layunin. Ngunit bago ko pa man maipahayag ang aking pag-alinlangan, nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Ano ang iyong pasya? Tanong ng higante sa akin. Handa ka bang tanggapin ang kapangyarihan at responsibilidad na ito? Bago pa man ako makapagsalita, naramdaman ko ang pagkilos ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Ang hangin ay tila bumigat at ang mga puno sa paligid ay nagsimulang mag-usap sa isang wika na hindi ko pa naririnig. Sa isang iglap, naroon ako sa gitna ng dalawang mundo. Ang dati kong simpleng buhay bilang magsasaka at ang bagong paglalakbay na puno ng hiwaga at responsibilidad. Paano ko haharapin ang ganitong sitwasyon? Hanggang saan ako dadalhin ng aking desisyon? Habang nag-iisip, ang higante ay muling nagsalita. Hindi mo kailangan magdesisyon ngayon, ngunit alalahanin mo, ang kapangyarihan ay nasa iyo na. Nasa sa iyo ang desisyon kung paano mo ito gagamitin. Sa kanyang mga salitang iyon, naglaho ang liwanag at naiwan akong nag-iisa sa aking sakahan. Ngunit sa aking puso, alam ko na ang aking kwento ay hindi pa tapos. Sa likod ng aking mga tanim, sa ilalim ng mga bituin, alam ko na may bagong kabanata na naghihintay. Ngunit paano ito magtatapos? Iyon ang tanong na kailangan kong sagutin. Sa isang malamig at maaliwalas na umaga, nagising ako sa liwanag ng araw na tumatagos sa maliit na bintana ng aking kubo. Matapos ang mga kaganapan ng mga nakaraang araw, tila nagbabalik na ang normal na takbo ng aking buhay. Ngunit alam kong hindi ko maikakaila ang kakaibang pakiramdam na nananatili sa aking dibdib. Ang higanteng iniligtas ko ay patuloy na nagpapagaling sa likod ng kabundukan at sa bawat araw na lumilipas, tila mas lumalalim ang aming pagkakaibigan. Alam mo, hindi ko na akalain na makakakita pa ako ng isang nilalang na tulad mo, sabi ko sa higante, habang inaayos ang kanyang higanting higaan ng mga tuyong dahon at damo. Siya ay nakatingin lang sa akin. Ang kanyang mga mata ay kasing laki ng mga mansanas, puno ng pasasalamat at misteryo. May mga pagkakataon na tila gusto niyang magsalita, ngunit nag-aalangan. At ako naman ay hindi nagmamadali. Alam ko na ang mga sugat sa kanyang katawan ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin emosyonal. Isang araw, habang kami ay nag-uusap, naikwento niya sa akin ang kanyang mundo bago pa siya makarating dito. Sa aming lugar, kami ay nabubuhay ng payapa. Ngunit isang araw, dumating ang mga nilalang na may kakaibang kapangyarihan. Sila ay naghasik ng takot at nagdulot ng kaguluhan. Marami sa amin ang nasugatan at ako ay naglakbay upang maghanap ng tulong, sabi niya. Habang ang kanyang boses ay puno ng lungkot at galit. Habang siya ay nagsasalita, naramdaman ko ang bigat ng kanyang pinagdadaanan. Sa kabila ng kanyang laki, siya ay tila isang bata na nangangailangan ng kalinga. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan, ngunit narito ako para sa iyo. Tugon ko. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag at sa unang pagkakataon, nakita ko ang ngiti sa kanyang mukha. Isang ngiti na puno ng pag-asa. Sa aming patuloy na pag-uusap, napansin ko ang isang bagay na tila hindi ko maipaliwanag. Sa tuwing siya ay bumabanggit ng mga nilalang na iyon, ang hangin sa paligid namin ay tila nag-iiba. Nagsisimula itong lumamig at bumibigat. Nagdudulot ito ng kakaibang pakiramdam at hindi ko maiwasan ang magtanong. Ano ang mga nilalang na iyon?
Tanong ko. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang may narinig kaming kaluskos mula sa labas ng kuweba. Ang higante ay agad na tumayo. Ang kanyang mga mata ay naging mapagtanong, puno ng pag-aalala. Lumabas kami at sa gilid ng aming kanlungan, nakita namin ang isang kakaibang anino na tila gumagalaw sa dilim. Ang anino ay nagmistulang hugis tao, ngunit may kasamang aura na hindi pangkaraniwan. Siya na ba ito? Tanong ko sa higante, ngunit bago pa siya makasagot, ang anino ay nagsalita. Hindi ko akalaing may makakakita sa akin. Akala ko'y tago na ako mula sa mga mata ng mga tao. Sabi ng anino, ang kanyang boses ay malamig at bumabalot sa buong paligid. Ang higante ay tila natatakot, ngunit hindi siya nagpatinag. Sino ka? Ano ang kailangan mo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng tapang kahit na alam niyang kami ay nasa panganib. Nandito ako para hanapin ang mga nawawala. Isa ka sa kanila, sagot ng anino. At bigla kong naramdaman ang hangin na tila nagpipigil ng hininga. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin nito, ngunit alam kong mayroong malaking panganib na darating. Sa mga oras na iyon, naramdaman ko ang aking puso na bumilis ang tibok. Alam ko na ang aming katahimikan ay pansamantala lamang. Ang aming kwento ay patuloy na maglalakbay sa landas ng misteryo, puno ng mga katanungan na kailangan naming sagutin. Ang anino ay naglaho na parang bula, iniwan kami sa gitna ng kabundukan, puno ng takot at pag-alinlangan. Ngunit sa kabila nito, naramdaman ko ang isang bagong puwersa sa aking puso. Ang higante ay naging bahagi na ng aking buhay. At kahit ano pa ang mangyari, hindi ko siya iiwan. Kami ay magkasama sa laban na ito sa paglalakbay na puno ng panganib at pag-asa. Habang kami bumalik sa loob ng kuweba, alam kong ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang. Sa gitna ng dilim, kami ay naghanap ng liwanag, naghahanap ng sagot sa mga tanong na bumabalot sa aming mundo. Ang aming kapalaran ay hindi patiyak, ngunit isang bagay ang sigurado, hindi kami susuko. Sa mga sandaling iyon, narinig ko ang higante na bumubulong. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi tayo mag-iisa. May darating na tulong. At sa kabila ng aming takot, naramdaman kong may pag-asa pa. Ngunit sino ang darating? Ano ang ibig niyang sabihin? Sa kabila ng aming pagod, alam kong kailangan naming magpatuloy, sapagkat ang aming kwento ay hindi pa tapos. Sa pagsikat ng araw, muli kong naramdaman ang magaspang na hangin na dumadampi sa aking balat habang naglalakad ako sa gilid ng taniman. Ang bawat hakbang ay tila nagdadala ng bigat ng mundo, ngunit ang aking puso ay patuloy na puno ng pag-asa at determinasyon. Ang mga dahon ng palay ay kumikinang sa ilalim ng araw, tila nagsasabing may bagong simula na darating. Ang higante, na ngayon ay naging kaibigan ko, ay nakaupo sa lilim ng malaking puno ng akasya. Ang kanyang sugat ay unti-unting gumagaling. Makikita sa kanyang mga mata ang pasasalamat at kakaibang liwanag na hindi ko pa nakita noon. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan kong hindi lamang siya isang nilalang na nagmula sa alamat. Siya ay isang individual na may sariling kwento, isang kwentong puno ng sakit at pag-asa. Salamat sa iyong pagkakaibigan, sabi niya sa akin. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng emosyon. Ngunit may isang bagay na kinakailangan mong malaman. Naguluhan ako sa kanyang mga salita. Ano ang ibig niyang sabihin? Ano pa ang hindi ko alam? May lihim na nakatago sa likod ng bundok na ito. Patuloy niya, ang kanyang tinig ay nagbibigkis ng misteryo sa hangin. Isang lihim na magbabago sa takbo ng iyong buhay. Sa kabila ng aking takot, ang pagkamausisa ay bumalot sa akin. Ano ang lihim na ito? Paano ito magbabago sa aking buhay? Ang mga tanong na ito ay naglaro sa aking isipan habang sinusubukan kong intindihin ang mga nangyayari. Ngunit kailangan mong mag-ingat.
Babala niya. Ang kanyang mga mata ay nagiging seryoso. Hindi lahat ng makikita mo ay totoo at hindi lahat ng nararamdaman mo ay tama. Nagsimula akong maglakad patungo sa bundok. Ang mga hakbang ko ay puno ng kaba at pag-aalinlangan, ngunit ang determinasyon ko ay mas malakas kaysa sa aking takot. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng aking desisyon. Ang hangin ay tila nagiging mas malamig, ang mga tunog ng paligid ay nagiging mas tahimik. Ang bundok ay tila naghihintay sa akin, ang mga puno ay nagiging mas makakapal, ang mga landas ay nagiging mas mahirap tahakin. Sa wakas, narating ko ang isang kuweba na nakatago sa likod ng makakapal na kakahuyan. Ang loob nito ay madilim at malamig, ngunit ang aking puso ay puno ng tapang. Pumasok ako. Ang mga hakbang ko ay marahan. Ang aking mga mata ay nagmamasid sa bawat sulok ng lugar na iyon. Sa loob ng kuweba, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang altar na puno ng mga lumang palatandaan, mga simbolo na hindi ko maipaliwanag. Sa altar na iyon ay may isang lumang libro. Ang mga pahina ay tila nasusunog sa liwanag ng kandila na nakapalibot dito. Lumapit ako ng marahan. Ang aking puso ay nagbibigkis ng kaba at pagkamausisa. Binuksan ko ang libro at nakita ko ang mga kwento ng mga magsasaka, mga nilalang, at mga pangyayari na tila hindi kapanipaniwala. Sa bawat pahina, natutunan ko ang mga lihim ng nakaraan, ang mga dahilan kung bakit ang higante ay napunta sa lugar na ito, ang sakit na kanyang pinagdaanan, at ang dahilan ng kanyang paglalakbay. Ngunit sa huli ng libro, may isang bahagi na nakapagpabago sa lahat. Isang pahiwatig na ang aking buhay ay konektado sa higante sa paraang hindi ko pa naintindihan. Na ang landas na aking tinatahak ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa aking naisip. Biglang narinig ko ang tunog ng mga yapak na papalapit sa akin. Ang akong katawan ay nagpatigilan. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Sino ang naririto? Paano nila ako natagpuan? Mula sa dilim, lumitaw ang isang nilalang na hindi ko inaasahan. Isang matandang babae na may mga mata na puno ng karunungan. Ang kanyang presensya ay tila nagpatigil sa oras at ang kanyang tinig ay puno ng misteryo. Matagal ko nang hinihintay ang iyong pagdating, sabi niya. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit puno ng awtoridad. Ngunit ang iyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa akin. Ano ang ibig sabihin ng matandang babae? Ano ang magiging bahagi niya sa aking kwento? Sa kabila ng lahat ng aking natutunan, naramdaman ko ang bagong simula. Isang simula na puno ng mga tanong at misteryo. Sa bawat hakbang na aking gagawin, alam kong hindi ko na maibabalik ang dati kong buhay. Ngunit kahit anong mangyari, alam kong hindi ako nag-iisa. Ang higante ay nasa tabi ko, at ang matandang babae ay nagbigay sa akin ng pag-asa sa kabila ng misteryo na bumabalot sa aming kinabukasan. At sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang isang kakaibang liwanag. Isang liwanag na magdadala sa akin sa landas ng pagtuklas at pagbabago. Ngunit ang liwanag na yon ay may dala ring panganib. Isang panganib na kailangan kong harapin sa takdang panahon. Sa kabila ng hindi inaasahang mga pangyayari sa aming buhay, natutunan kong ang bawat hakbang ay may kasamang leksyon. Ang mga araw ay tila nagiging mabilis, ngunit ang mga alaala ay nananatili sa aking isipan. Hindi lamang dahil sa mga natutunan ko, kundi sa mga damdaming bumabalot sa akin sa tuwing naaalala ko ang higanteng iniligtas ko. Sa umagang iyon, habang sinisikatan ng araw ang aming munting na yon, ako'y nagising sa tunog ng mga ibon sa labas ng aking bintana. Ang kanilang musika ay tila nagpapaalala sa akin ng kalikasan at ng payapang buhay na aking kinagisnan. Ngunit sa likod ng katahimikan, may isang bahagi ng aking isipan
na patuloy na nag-iisip tungkol sa higante. Ano na kaya ang kanyang kalagayan? Paano ko siya maililigtas mula sa kanyang pagdurusa? Habang naglalakad ako patungo sa bukirin, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aking balikat. Ang mga paso ng lupa, ang mga pagod na kamay, at ang pawis na tumutulo sa aking noo ay bahagi ng buhay na aking niyakap. Ngunit sa likod ng bawat pagod na hakbang, naroon ang pag-asang maibalik ang kalusugan ng higante na minsang nagligtas sa akin. Nang dumating ako sa lugar kung saan ko siya iniwan, nakita ko ang kanyang malalaking mata na nakatingin sa akin. May mga bakas ng kirot sa kanyang mukha, ngunit sa kabila nito, may bakas ng pag-asa sa kanyang titig. Paano kita matutulungan? Tanong ko sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko maibabalik ang dating lakas ng kanyang katawan. Ang iyong kabaitan ay higit pa sa kailangan ko, sagot niya. Boses niya ay puno ng paghanga at pasasalamat. Ngunit may bagay na higit sa pisikal na sakit ang bumabalot sa akin. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Paanong ang isang higante na malaki at malakas ay may dinadalang sakit na higit pa sa pisikal? Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang lumitaw ang isang kakaibang liwanag mula sa kanyang kamay. Ang liwanag ay tila nagsasabi ng isang kwento, isang malalim na lihim na matagal na niyang tinatago. Ang liwanag na ito, sabi niya, ay ang alaala ng aking nakaraan. Isang nakaraan na puno ng karahasan, kasakiman at pagkakamali. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Sa kabila ng kanyang pisikal na lakas, siya pala ay may dinadalang sugat sa kanyang puso. Ang liwanag na iyon ay hindi lamang liwanag, kundi alaala ng mga pagkakamali at mga pagkatalo. Paano ko siya matutulungan kung ang kanyang sugat ay mula sa loob? Ano ang magagawa ko? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Ang liwanag na ito ay magiging gabay mo. Hindi mo kailangan na ayusin ang lahat ng aking pagkakamali. Ngunit ang iyong presensya, ang iyong kabaitan, ay sapat na upang simulan ang pagbabago. Habang pinagmamasdan ko ang liwanag, naramdaman kong may kakaibang kapangyarihan ito. Ang liwanag ay tila naglalakbay patungo sa aking puso. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon sa higante. Ang kanyang pagdurusa ay naging bahagi ng aking damdamin at ang kanyang nakaraan ay nagbigay ng inspirasyon sa akin na maging mas mabuti, mas matulungin. Ngunit habang ang liwanag ay patuloy na bumabalot sa amin, bigla kong naramdaman ang isang malamig na hangin na dumaan. Ang hangin ay nagdala ng isang kakaibang pakiramdam, isang babala na may paparating na panganib. Sa likod ng liwanag, isang anino ang lumitaw, isang anino na tila nagbabanta sa aming kapayapaan. May paparating na panganib, sabi ng higante. Boses niya ay puno ng pagkabahala. Isang nilalang na nagmula sa aking nakaraan. Siya ay naglalakbay upang kunin ang liwanag na ito. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ang liwanag ay hindi lamang alaala ng nakaraan, kundi isang bagay na kailangang protektahan. Sa aking isipan, naglaro ang tanong, paano namin mapoprotektahan ang liwanag laban sa nilalang na paparating? At doon, sa harap ng liwanag at ng panganib na nagtatago sa likod ng anino, natutunan ko ang halaga ng pagkakaibigan, ng pagtutulungan at ng tapang. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naroon ang isang tanong na bumabalot sa akin. Ano ang gagawin namin kapag dumating ang nilalang na iyon? Sa bawat hakbang, sa bawat tibok ng puso, alam kong ang aming kwento ay hindi patapos. Ang liwanag ng nakaraan at ang anino ng pangkanib ay nagbigay ng bagong direksyon sa aming paglalakbay. Ngunit ang mga susunod na hakbang ay puno ng hindi tiyak na mga pangyayari.
Sa likod ng bawat tanong, sa likod ng bawat pag-aalala, ang aming kwento ay patuloy na maglalaro sa pagitan ng liwanag at dilim. Sa paglipas ng mga linggo, naging malapit kami ni Goryo, ang higanting iniligtas ko mula sa tiyak na kamatayan. Sa tuwing bumabalik ako sa aming maliit na kubo, matapos ang maghapong trabaho sa bukirin, lagi kong inaabutan si Goryo na naghihintay sa akin. Malaki ang kanyang naitutulong sa akin sa mga gawain. Isang araw, habang kami pa ay nagpapahinga sa lilim ng isang malaking puno, nagpasya akong tanungin siya tungkol sa kanyang nakaraan. Sabihin mo nga, Goryo, panimula ko habang pinupunasan ang pawis sa aking noo. Ano ba talaga ang nangyari sa iyo bago kita natagpuan sa kagubatan? Napatingin siya sa akin, tila nag-aalangan na ibahagi ang kanyang kwento. Isa akong tagapagbantay ng mga kayamanan ng aming kaharian, simula niya. Bilang higante, tungkulin kong protektahan ang mga ito laban sa mga nagnanais na magnakaw. Nagpatuloy siya, ngunit isang gabi, napasok kami ng mga tusong mangkukulam. Sila'y nagbalat kayo bilang mga kaibigan. Tila bagay hindi ko nadama ang kanilang masamang balak. Sa isang iglap, ako'y kanilang pinabagsak gamit ang kanilang itim na mahika. Nagtamo ako ng matinding sugat at iniwang walang malay sa kagubatan. Habang siya'y nagsasalaysay, naramdaman ko ang kanyang pighati at galit sa mga mangkukulam na iyon. Naisip ko kung paano ko pa siya matutulungan bukod sa simpleng paggaling ng kanyang mga sugat. Kailangan ba natin silang hanapin? Tanong ko, puno ng determinasyon. Gusto ko mang makapaghiganti. Sagot ni Goryo, mas mahalaga sa akin ngayon ang kaligtasan mo at ng iyong pamilya. Kung hindi mo ako natagpuan, baka tuluyan na akong nawala. Napatigil ako sa kanyang sinabi. Kahit pa malaki at makapangyarihan si Goryo, mas pinipili niyang maging mapagkumbaba at mapagpasalamat. Ipinakita niya sa akin na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa pisikal na kakayahan, kundi pati na rin sa kabutihang loob. Nang gabing iyon, habang kami ay naghahanda ng hapunan, naramdaman kong may kakaiba sa paligid. Ang hangin ay tila may dalang bulong na hindi ko mawari. Parang may mga matang nagmamasid sa amin mula sa kadiliman. Goryo, bulong ko, may kakaiba akong nararamdaman. Agad niyang inamoy ang hangin at tumingin sa mga puno sa paligid. May presensya ng mahika. Aniya, ang kanyang boses ay naging seryoso. Kailangan nating maging handa. Nagpatuloy kami sa aming mga gawain, ngunit sa loob-loob ko ay naghahanda na ako sa anumang maaring mangyari. Natulog kami ng may mga armas sa aming tabi, handang ipagtanggol ang aming sarili sa sinumang magtatangkang sumalakay. Kinabukasan, nagising ako sa mga ingay mula sa labas ng kubo. Tumakbo ako palabas at nakita ko ang isang grupo ng mga nilalang na nakatayo sa aming bakuran. Ang kanilang mga kasuotan ay kumikislap sa liwanag ng araw, at ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka habang nakatitig kay Goryo. Kami ang mga bantay ng kagubatan, wika ng isa sa kanila. Nalaman namin ang iyong kabayanihan, magsasaka. Ikaw ang nagligtas sa aming kaibigan. Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi sa kanilang papuri. Ginawa ko lang ang nararapat. Sambit ko, habang pilit na pinapakalma ang aking sarili. Ngunit bago pa man ako makapagpatuloy, ang kanilang pinuno ay naglabas ng isang kristal mula sa kanyang balabal. Ito ang susi sa iyong nakaraan, Goryo. Nais naming ibalik sa iyo ang iyong alaala at ang iyong kapangyarihan. Napatingin ako kay Goryo. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-asa at takot na tila nag-aagawan. Nang ilapit ng pinuno ang kristal kay Goryo, biglang nagliwanag ito at isang malakas na enerhiya ang bumalot sa kanya. Sa isang iglap, nakita ko siyang nagbago. Mas malakas,
mas matikas, ngunit may isang bagay na hindi ko maipaliwanag sa kanyang anyo. Habang nagbabalik ang kanyang alaala, napaupo ako sa lupa, dinig na dinig ang tibok ng aking puso. Ano ang kahulugan ng lahat ng ito? At paano ito makakaapekto sa aming buhay? At doon, sa gitna ng liwanag at anino, isang tanong ang bumagabag sa akin. Sino nga ba si Goryo? At ano ang kanyang tunay na layunin? Sa paglipas ng mga araw, unti-unti naming nakikita ang pagbabago sa aming munting tahanan. Ang dating simpleng kubo na gawa sa kawayan at nipa ay napalitan ng mas matibay na estruktura. Salamat sa mga kamay ng higanteng si Adlaw. Sa kabila ng kanyang sugat, hindi siya tumigil sa pag-aalaga sa akin at sa aming taniman. Ang kanyang lalim ng kaalaman sa lupa at ang kanyang kakaibang kakayahan sa pagtatanim ay nagpalago sa aming mga halaman ng higit pa sa inaasahan. Isang umaga, habang abala ako sa pag-ayos ng mga bagong sibol na gulay, naramdaman kong may kakaiba sa paligid. Ang hangin ay tila may dalang bulong at ang sikat ng araw ay may kakaibang init na tila may mensahe. Nakaupo si Adlaw sa tabi ng ilog, tahimik na nakamasid. Lumapit ako sa kanya, dala ang isang tasa ng tsaa. Adlaw, may nararamdaman ka bang kakaiba sa hangin? Tanong ko sa kanya habang iniabot ang tasa. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay tila may sinag ng pag-iisip. Oo, may kakaiba nga. Ang kalikasan ay may paraan ng pag-uusap sa mga nakikinig. Napatigil ako sa kanyang sinabi. Noon ko lang naisip na ang mundo ay may sariling wika. Isang lihim na hindi basta-basta nauunawaan ng sinuman. May dapat ba tayong ipag-alala? Tanong kong muli, may bahid ng pag-aalala sa aking boses. Ngumiti si Adlaw, isang nangiti na puno ng pag-asa. Hindi lahat ng kakaiba ay masama. Minsan, ito ay nagpapahiwatig ng pagbabago. Nagpatuloy ang mga araw at ang aming taniman ay lalo pang umunlad. Ang mga bunga ng aming mga halaman ay nagmistulang ginto sa kanilang ningning. Sa kabila ng ganda, hindi nawala sa aking isipan ang mga salitang binitiwan ni Adlaw. Ang kakaibang pakiramdam na bumabalot sa aming paligid ay tila isang misteryo na naghihintay ng kasagutan. Isang gabi, habang kami ay nag-aalmusal ng simpleng hapunan, narinig namin ang isang tunog mula sa labas. Isang mabagal na pagkatok na tila nagmumula sa isang bagay na mabigat. Nagkatinginan kami ni Adlaw, parehong nagtataka. Narinig mo ba iyon? Bulong ko. Halos hindi ko mapigilan ang kaba sa aking dibdib. Tumango si Adlaw at tahimik kaming lumabas ng kubo. Ang liwanag ng buwan ay sapat upang makita ang paligid. At doon namin nakita ang isang hindi pangkaraniwang tanawin. Sa gitna ng aming taniman, mayroong isang malaking bato na hindi namin nakita noon. Ang bato ay tila may kakaibang hugis na parang may ukit na sulat. Lumapit kami sa bato at sa aming pagkapit, naramdaman ko ang isang panginginig. Ang mga ukit sa bato ay tila gumagalaw na para bang may buhay. Adlaw, ano ito? Tanong ko, ang aking mga mata ay hindi makawala sa mga gumagalaw na linya. Umiling siya. Ito ang dating lihim na sinasabi ng kalikasan. Ang bato na ito ay hindi basta-basta. Mayroon itong kwento na kailangan nating tuklasin. Hindi. Habang tinititigan ko ang bato, naramdaman ko ang isang malalim na koneksyon sa pagitan nito at sa amin. Ang aming taniman, ang aming mga halaman, at ang aming pagkakaibigan ni Adlaw ay tila bahagi ng mas malawak na kwento na nakaukit sa batong iyon. Sa gitna ng aming pag-iisip, biglang lumitaw ang isang liwanag mula sa gitna ng bato. Ang liwanag ay bumalot sa aming paligid, nagbigay ng init na hindi maipaliwanag. Sa isang iglap, naramdaman ko ang paghilab ng hangin, ang paggalaw ng lupa, at ang pagkumpas ng mga dahon sa paligid. Nakita ko ang takot at pagkamangha sa mga mata ni Adlaw,
Ngunit sa kabila nito, naramdaman ko ang isang matinding pangako na hindi kami pababayaan ng kalikasan. Sa gitna ng liwanag, narinig ko ang isang bulong na tila mula sa puso ng mundo. Ang mga lihim ng kalikasan ay hindi basta-basta. Mayroong oras para sa lahat ng bagay. Habang unti-unting naglalaho ang liwanag, naramdaman ko ang isang pagbabagong naganap. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman, ngunit alam ko na kami ni Adlaw ay bahagi ng isang mas malawak na plano. At sa dulo ng gabing iyon, habang nakaupo kami sa tabi ng bato, isang tanong ang bumalot sa aking isip. Ano nga ba ang tunay na lihim ng kalikasan na aming natuklasan? Sa puntong iyon, alam ko na ang aming kwento ay hindi pa tapos. Sa likod ng aming mga taniman, sa ilalim ng aming mga paa, mayroong isang lihim na naghihintay ng tamang panahon upang lubos na maipahayag. Hindi ko inakala bilang isang simpleng magsasaka na ang buhay ko ay magbabago ng ganito. Sa mga nakalipas na araw, nagkakilala kami ng isang higanting sugatan na aking iniligtas mula sa tiyak na kapahamakan. Sa kabila ng kanyang kakaibang anyo at laki, nakita ko sa kanyang mga mata ang pagnanasa para sa kapayapaan at kasiguraduhan. Ang kanyang sugat na unti-unting gumagaling ay nagsilbing pandikit ng aming pagkakaibigan. Sa aming pag-uusap, nalaman ko ang kanyang pangalan, si Agos. Isang pangalan na tila alon ng dagat, may dalang misteryo at lalim. Bawat araw, habang kasama ko siya sa aming maliit na kubo sa gilid ng bundok, natutunan ko ang kanyang kwento. Isang higanting itinakwil ng kanyang sariling lahi dahil sa kanyang pagkakaiba. Siya lamang ang may kakayahang makinig at makipag-usap sa kalikasan, isang bagay na kinatatakutan ng iba pa niyang mga kapatid. Isang umaga, habang abala sa pagtatanim ng mga buto ng palay, naramdaman ko ang kakaibang paggalaw ng lupa. Biglang nagbago ang simoy ng hangin at ang mga ibon ay tila nagmamadaling lumipad palayo. Napatingin ako kay Agos, na noon ay nakatayo sa tabi ng isang malaking puno. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, tila nakikinig sa kung anong bulong ng hangin. "Nararamdaman mo ba ito?" tanong ni Agos habang dahan-dahang dinudungaw ang lupa. Oo, parang may kakaibang nangyayari. Sagot ko, hindi maalis ang kaba sa aking dibdib. May naririnig akong tinig, isang tawag mula sa bundok. Aniya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Dapat natin itong tuklasin. Bagamat nababalot ng takot, ang aking kuryosidad ang nag-udyok sa akin na sumama sa kanya. Mahigpit ang pagkakahawak ko sa kanyang kamay habang kami naglakbay patungo sa kaloob-looban ng bundok. Ang aming paglalakbay ay tila walang katapusan. Makikitid na daanan, matatarik na bangin at madilim na kagubatan. Sa kabila ng lahat, hindi kami nagpatinag hanggang sa narating namin ang isang kuweba na hindi ko pa nakikita noon. Ang bunganga nito ay mistulang bibig ng higanting bato, nanlilisik sa kadiliman. Doon, narinig ko ang tinig na sinasabi ni Agos, isang himig na puno ng dalamhati at pag-asa. "Magsalita ka, bundok," wika ni Agos. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng kuweba. "Ano ang iyong nais ipahiwatig?" Isang saglit ng katahimikan. Pagkatapos ay narinig namin ito. Isang tinig na tila mula sa lupa mismo, mabagal at malalim. "Agos, mag-ingat ka. Ang iyong kapalaran ay hindi dito nagtatapos. Ang iyong kakayahan ay susubukin. At sa oras ng iyong pangangailangan, isang kaibigan ang magliligtas sa iyo." Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. "Ano ang ibig sabihin nito?" tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig sa takot. Ngunit bago pa man makasagot si Agos, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na pumaligid sa amin at ang kuweba ay nagsimulang bumagsak. Ang mga bato ay nagbagsakan sa paligid at kami nagmadaling tumakbo palabas.
Sa aming pagtakbo, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam, isang kasiguraduhan na sa kabila ng panganib, kami ligtas. Nang makalabas kami sa kuweba, huminto kami sa gilid ng bundok, hingal na hingal at puno ng takot. Agos, sabi ko, habang pinapanood ang paglubog ng araw sa likod ng mga bundok. Ano ang ibig sabihin ng bundok? Hindi siya agad sumagot. Tumingin siya sa akin, puno ng pag-iisip, na tila may alam siya na hindi ko pa nauunawaan. May lihim ang bundok na ito, wika niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. At ang lihim na yon ay magbabago sa lahat. Sa kabila ng kanyang sagot, hindi ko maiwasang magtaka. Ano ang ibig sabihin ng bundok? Ano ang kapalaran ni Agos? At sino ang kaibigan na magliligtas sa kanya sa oras ng panganib? Sa paglalim ng gabi, ang mga tanong na ito ay nagpatuloy sa aking isipan. At sa kabila ng lahat ng pagdududa, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang koneksyon sa pagitan namin ni Agos. Isang pakiramdam na hindi ko na mararanasan muli. Habang kami tahimik na nakaupo, ang bundok ay tila bumubulong. Ang kanyang mga lihim ay unti-unting lumalapit. Ngunit ang aming mga mata ay nagtagpo, puno ng pag-asa at takot, habang ang dilim ng gabi ay unti-unting bumabalot sa mundo. Sa sinag ng papalubog na araw, ang liwanag ay dahan-dahang humahalik sa luntiang palayan na tila ba'y nilililok ng ginto. Ako'y nakatayo sa gitna ng aking taniman, pinagmamasdan ng higante, si Borin, habang siya'y abala sa pagtulong sa pag-ani. Bagaman sugatan at mahina pa mula sa mga nakaraang laban, ang kanyang sigasig ay hindi matatawaran. Isang hindi inaasahang kaibigan na nagbago sa takbo ng aking buhay. Si Borin ay nag-uwi ng di mabilang na pagkakataon ng pagtulong at pagkakaibigan sa aming maliit na komunidad. Habang kami nasa gitna ng gawain, nararamdaman ko ang malamig na hangin na tila may dalang mensahe. Ang mga ibon ay tila nag-awit ng mga panibagong kwento at ang mga dahon ng puno ay nagkakaluskos na parang may sinasabi. May kakaibang pakiramdam akong hindi maipaliwanag na para bang may paparating na hindi inaasahan. Sa kalagitnaan ng aming gawain, biglang nagbago ang anyo ng langit. Ang kanina'y maliwanag na kalangitan ay napuno ng madilim na ulap. Ang hangin ay bumilis at dumaloy sa paligid na tila may dalang balita mula sa malayo. Sa kabila ng aming pagod, kami ni Borin ay nagpatuloy, ngunit hindi ko maiwasang mag-alala. Ano kaya ang hatid ng pagbabago ng panahon? Nang bumagsak ang unang patak ng ulan, narinig ko ang mga yabag na papalapit. Sa gitna ng ulan, isang matangkad na figura ang lumitaw mula sa likod ng mga puno. Ang kanyang anyo ay pamilyar, ngunit napakadilim ng kanyang mukha na para bang may takip na misteryo. Ang kanyang mata ay kumikislap sa isang kakaibang paraan at ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa hangin. Ikaw ba ang magsasakang nagligtas sa higante? Tanong ng figura. Ang kanyang tinig ay may halong pagkabahala at pagkagiliw. Tumango ako. Hindi mawawala ang pagkabahala sa aking dibdib. Oo, ako nga. Ano ang kailangan mo? Si Borin ay lumapit sa akin. Ang kanyang presensya ay nagbigay sa akin ng kaunting kapanatagan. Ngunit kahit siya'y tila nag-iisip ng malalim sa biglaang pagdating ng estranghero. May mensahe akong dala, sabi ng figura, habang ang kanyang mata ay nagningning ng kakaibang liwanag. Noong iniligtas mo ang higante, ikaw ay nakapagbukas ng pinto sa mundo ng mga himala. Ngunit may panganib sa likod ng bawat himala, isang panganib na nagkukubli sa anino. Ang kanyang mga salita ay tila bumalot sa akin, nagpapaalala na ang bawat kabutihan ay may kapalit. Ano ang ibig mong sabihin? Anong panganib? Ngunit bago pa siya makasagot, biglang lumitaw ang isang kislap ng liwanag mula sa kalangitan.
Ang mga mata ng figura ay nagbago, na para bang may nakatagong sikreto na hindi niya maipahayag. Ang kanyang tinig ay naging bulong, halos hindi ko marinig sa hangin. Bantayan mo ang iyong mga hakbang, magsasaka. Ang iyong puso ay susi, ngunit ang susi ay maaari ring maging hangganan. Ang mga anino ay hindi lamang sa dilim nagkukubli, kundi pati sa liwanag. At sa isang iglap, siya'y naglaho. Iniwan kaming naguguluhan sa kanyang mga huling salita. Ang ulan ay patuloy sa pagbagsak, at ang hangin ay tila may dalang malamig na paalala ng mga hindi inaasahang panganib. Napatingin ako kay Burin. Ang kanyang mata ay puno ng pag-aalala. Ano ang gagawin natin ngayon? Hindi ko alam ang sagot. Ang misteryo ay tila bumabalot sa aming mundo, at ang mga salita ng figura ay nag-iwan ng marka sa aking isipan. Ano ang kahulugan ng kanyang babala? Ano ang tinutukoy niyang panganib? Sa bawat hampas ng hangin, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na unti-unting bumabalot sa akin. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ko sa aking puso na hindi ko ito hahayaang maging hadlang. Ako'y magsasaka, tagapagtanggol ng aming lupa at komunidad. Ang aming pagkakaibigan ni Borin ay magiging gabay sa gitna ng dilim, isang ilaw sa kabila ng mga anino. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw, ngunit ang aking determinasyon ay matatag. Ang mga himala ay may kapangyarihan, ngunit ang kapangyarihan ay may kasamang responsibilidad. Sa bawat hakbang, kailangan kong maging handa sa anumang maaaring mangyari. At sa bawat hampas ng hangin, nararamdaman ko ang pagdating ng isang bagong kabanata. Ang mga anino ay nagsisimula ng magpakita, ngunit ang kanilang tunay na anyo ay mananatiling misteryo. Sa gitna ng aming taniman, ako'y nakatayo, tanga ng aking determinasyon, handang harapin ang anumang darating. Ang mga himala at anino ay patuloy sa kanilang sayaw, at ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang. Sa mga nagdaang araw ay tila naging bahagi na ng aking pang-araw-araw na gawain ang pag-aalaga sa sugatang higante. Ang bawat pagpapalit ng kanyang benda at pagbibigay ng gamot ay nagiging tila isang ritual na nag-uugnay sa aming dalawa. Noon ay isang simpleng magsasaka lamang ako, nag-aararo at nagtatanim sa aking munting lupa. Ngunit ngayon ay tila may mas malaking layunin ang aking mga kamay. Isang umaga, habang pinapalitan ko ang benda sa sugat ng higante, naramdaman ko ang paglingap ng kanyang mga mata sa akin. Hindi pa rin siya gaanong makapagsalita, ngunit sa kanyang mga mata ay naroon ang pasasalamat na hindi kayang ipahayag ng mga salita. Nakaramdam ako ng kakaibang init sa aking dibdib, na para bang may nadagdag na liwanag sa aking simpleng buhay. Habang papalubog ang araw, napagpasyahan kong dalhin ang higante sa isang bahagi ng kagubatan na hindi gaanong matao. Alam kong mas mabilis siyang makakabawi kung makakalanghap siya ng sariwang hangin at makakakita ng mas magagandang tanawin. Sa paglalakbay namin, tahimik kaming naglakad sa gitna ng mga puno. Ang kanyang malalaking hakbang ay nag-iiwan ng marka sa lupa. Habang kami nasa kalagitnaan ng kagubatan, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Naramdaman ko ang kakaibang lamig na dumampi sa aking balat, at sa paglingon ko ay nakita kong ang langit ay tila nagbabanta ng isang paparating na unos. Isang bagay ang pumukaw sa aking pandama. Isang presensya na tila nagmamasid sa amin mula sa likod ng mga puno. May tao, sabi ko sa aking sarili, habang pilit kong iniisa-isa ang mga sanga at dahon sa paligid. Ngunit sa kabila ng aking pag-aalala, naroon pa rin ang aking determinasyon na protektahan ang higante. Sa di inaasahang pagkakataon, lumitaw mula sa likod ng isang malaking puno ang isang figura na hindi ko mawari. Siya ay isang matandang lalaki,
May mahahabang buhok na puti at suot ay isang lumang balabal na tila gawa sa mga dahon ng kagubatan. Ang kanyang mga mata ay tila dagat na puno ng misteryo habang ang kanyang tingin ay nakatuon sa amin. Magandang araw, binata. Bati ng matanda. Ang kanyang tinig ay tila hangin na bumubulong sa mga sanga. Hindi lahat ng araw ay makakakita ka ng isang higanting tulad niyan sa gitna ng kagubatan. Nag-aalangan man, napilitan akong magsalita. Sino po kayo? At paano niyo nalaman ang tungkol sa amin? Ngumiti ang matanda at sa kanyang ngiti ay may dalang kapayapaan. Ako'y isang tagapangalaga ng kagubatan. Matagal na akong nagmamasid sa inyo. Alam kong may layunin ang inyong pagkikita. Nagpatuloy siya. Ngunit sa bawat hakbang na inyong tinatahak, may panganib na nag-aabang. Ang higanting ito ay hindi lamang isang sugatan na nilalang. Siya ay susi sa isang lihim na matagal nang nakabaon sa lupaing ito. Napatingin ako sa higante, na noon ay tahimik na nakikinig. Parang bigla kong naramdaman ang bigat ng responsibilidad na nasa aking mga balikat. Ano ang lihim na iyon? At paano namin ito haharapin? Sa puntong iyon, biglang kumulog at ang langit ay nagdilim. Ang matanda ay tila naglaho sa isang iglap. Naiwan akong puno ng katanungan at pag-aalala. Bumalik kami ng higante sa aming tahanan, ngunit ang aking isipan ay patuloy na lumilipad sa mga sinabi ng matanda. Ano ang lihim na iyon? At bakit ako ang piniling magbantay sa higante? Sa gitna ng mga tanong na ito, isa lang ang sigurado ako. Hindi ko kayang iwan ang higanteng ito sa kanyang kalagayan. Sa pagbabalik namin sa aming bahay, napansin kong tila may kakaibang liwanag na nagmumula sa loob. Ang aming tahanan, na dati tahimik at payak, ay tila may ibang enerhiya na bumabalot. Sa pagpasok, nakita ko ang isang maliit na kahon na nasa gitna ng mesa. Tila nag-aanyaya na buksan ko ito. Ang kahon na iyon, na tila walang pinagmulan, ay nagbigay sa akin ng matinding pagkabahala at pag-usisa. Ano ang laman nito? At paano ito nauugnay sa aming misyon? Habang nakatitig sa kahon, isang damdamin ng kagustuhan ang bumalot sa akin. Alam kong anumang laman nito ay magdadala sa amin ng bagong landasin kasama ang higante. Ngunit handa na ba ako sa mga maaaring mangyari? Ito ang simula ng bagong kabanata sa aming buhay. Isa na puno ng misteryo, panganib at pag-asa.